mamamanan siya. Gusto ko lang po malaman ninyo at malaman nyo kung ano po ang aming ginagawa na kami nasa bahay. Ano ba talaga ang ginagawa ng mga nanay sa bahay pag silang naiwan sa bahay. Ayan po, kaya ako namamalansya dahil may pasok na bukasan ng aking mga anak. Ayan, uniform po yan. Tapos uniform din ng aking asawa. Papasok din po din siya. Ayan, pantalon. Sabi nila ay walang ginagawa. Ito, papatunayan ko po. Kayo na po ang bahala. Kayo na po ang humusga kung ano ba talaga gawain ng isang naiwan sa bahay. Yan. Dami pa yung plansyahin po. Ang dami po yung aking pinansya. Kaso, ayun lang aking pinakita. Masyado pong mahaba ang video. Kung lalahatin ko pa, baka kinabukasan pa matapos. Kaya yan po muna. Yan, laging ginagawa. Araw-araw pag sila may pasok. Ayan. Pero karaniwan sa linggo. Kapag linggo ako maraming plantsahin kasi naglalaba ako Sabado. Panood nyo naman siguro yung aking short video kahapon. Yun, tabak na labahin kaya sinamahan ko na lang ng kunting gawin ko yan. Para naman yung ating pagod ay maibsan na ganung paraan. Hindi lang ako sumaya, pati kayong nanonood, napasaya ko ng siguro naman kahit ilang minuto sa buhay nyo, nakangiti kayo. Diba? Yan. Kaya lang pasensya na kayo sa ibang mga video o ibang mga reels ko na ako marunong magpipindot. Kaya kita nyo naman baguhan lang ako. Napagaya-gaya lang ako. Kaya naniniwala ako dun sa kasabihan ng iba na nagkakaedad daw Hindi na sanay magpindot. Kapa-kapa na lang daw. Ayan, good morning po. Ayan, maaga ako gumising yan. Putila ako ng manok. Ayan, kasi nga maaga papasok ang misis ko. Ayan, aga pa medyo ano pang galaw ko dyan. Wala pang laman ng sikmura Ayan, nagluto po ako dyan ng konting ulam. Hindi ko na po dinam yan. Wala po naman talagang idadami. Yung budget well na para sa kanilang almusal tsaka baon ng mga bata. Ayan, araw-araw ko ginagawa yan. Tapos niyan, mag-iinit ako ng tubig. Dahil lahat po, pag naligo may mainit na tubig, meron akong initan ng tubig sa labas na di kahoy. Ginawa ko para suporta naman ito sa aking misis Kasi pag araw-araw nag-iinit ng tubig, lalo na pag sa kalan, ako hindi-abot ng isang buwan. Ubos ang kalan. Ubos ang pinagpawisan ng aking asawa. Kaya para makatulong ako, gumawa ako ng kalanan doon sa labas na di kahoy. Ngayon po, ganyan lagi natin ginagawa. Ganun din naman ang misis ko nung akong may trabaho. Ganyan ginagawa niya. Pero mas madalas ako pa rin nagtitimpla ng kape para sa kanya kahit na pagdating ko galing sa trabaho, iba pa rin yung ginagawa ko para sa kanya. Wow! Inuunahan ko na ako pa yung magtitimpla para mag-iinom kami ng sabay. Yan, konting linis-linis sa lababo kasi maraming langgam. Kaya pag hindi pinunasan yan, daming langgam dito sa namin. Bahay na yun ng langgam itong bahay namin. Saka madaming anay, lahat ng kabilid na sira. Ayan po misis ko, maagang papasok yan. Tapos na po siyang maligo at kumain. Ayan, inaasikaso ko po yan. Basta pagdating niya galing trabaho, dumating sa bahay, asikaso ko yan. Hindi yan pwede umawak ng labahin, hindi pwedeng maghugas ng plato, basta gagawin niya lang. Magpahinga siya, manood ng TV kung anong gusto niya. O magtrabaho pa rin. Minsan dinadala ang trabaho sa bahay. Hindi ko na pinahawaran kung ano yan kasi naawa ako. Saka lagi naman pagod. Pagdating. Weekend naman ang uwi niya kasi napakalayo. 4 na sakay. Pagka araw-araw siyang papasok at uwian, napunta lang sa pamasahe yung kanyang sahod. Kaya ang ginawa niya, meron naman siya doon si pinapasukan niya, may kwarto naman doon na libre siya. Doon na lang. Kaya naawa man ako, wala naman akong magawa kasi yan, ginagawa ko na lang para matulungan siya, alagaan. Yan, ibigay yung pagmamahal bilang asawa, yan.
Ganyan yan. Oo, bago alis siya, lalagyan pa ng bimpo sa ulo. Parang estudyante rin, parang anak ko. Yan. Pagpawisan. Yan. Tapos bago matulog sa gabi, minamasahe ko pa yan. Yan. Mahal na mahal ko yung asawa ko na yan. Kaya isa pang dahilan kung bakit mahal na mahal ko yan. Nung ako nagtatrabaho at siya nasa bahay, minsan hindi pa umingi sa akin ng pera yan. Usap kung kinukuha niya yung pera ko sa wallet, hindi nagtitira. Ayan po. Biro lang po yan. Ayan. Ayan. Kita mo parang estudyante ko yan. Susutan ko pa siya ng sapatos. Ayan. Ako magsusot ng medyas kasi ayaw ko siyang mahirapan. Wow. Regular na yan. Ganyan lagi ang ginagawa ko pag siya aalis. Doon ang trabaho. Yeah. Mahirap lang minsan hindi ako makatingala pag nakanguso. Pag yan nakasimangot na kayo lang ako Hindi kami nagpipinginan. Baka mapangiti ng alanganin. Kaya yung papasok yan, ganyan. Tapos yan, ihahatid ko dun sa sakayan. Tapos pagbalik ko, ayun, aking susunod na gagawin na naman. Ayan. Napakasarap naman sa pakiramdam pag ganyan, kakasundo kayo. Kahit naghihirap ang buhay. Basta, na lang, diskarte na lang. Huwag lang uupo-upo kahit nasa bahay ka lang. Kung anong pwedeng gawin. Tsaka kung sinong dapat asikasuhin, ginagawa namin. Pero, ayan, ako lahat nag-aasikaso sa kanila pag nasa bahay. Ayaw ko nang mapagod yung isip. Sobrang pagod na rin yan galing sa trabaho. Ayan, may tagakabit pa siya ng sintas. Diba? Parang estudyante ko rin na malaki. Yan. Pasok maaga pa yan. Mga pa lang, alas 6 pa lang dito. Ayan. Traffic pa yan. Napakasakay po siya. Napakahirap. Ayan, ihatid ko na lang yung sakayan. Ihatid ko muna doon sa labas. Para yung pagbalik ko, yung aking estudyante naman, asikasuhin. Ayan na nga. Ito, tapos na maligo, tapos na kumain. Ayan, ang ginagawa ng isang nanay. Nanay na, tatay pa. Diba? Kaya naman palang gawin Sa loob ng ilang taon na ginagawa ko ito, kaya naman palang gawin. Hindi ako naniniwala doon sa iba na yung mga tatay daw hindi kaya gawin ang gawain ng nasab nanay sa bahay. Ako'y naniniwala, kaya naman pala. At hindi rin ako naniniwala sa mga nakakala na ibang tatay na porke si nanay ay nandyan sa bahay. Simple lang, sariling oras, walang ganong ginagawa yan. Kaya pinapakita ko itong video na to para malaman ko nga at malaman nyo. Umpisa kahapon, umaga ako naglaba hanggang sa ngayon, maghapon. Tapos nga, naghahatid ko pa yan. Magkaibang oras niya, tsaka nung ate niya, magkaibang oras. Maya-maya, pakatid ko niyan, yung ate niya naman nagigising at may pasok din. Yan, natuto rin ako mag-ayos ng buhok, kahit pa paano. Ako nag-aayos. Pag may mga okasyon sila sa school, ako nandun. Kaya minsan, dahil siyempre bata pa yan, ang mga klase niyan, mga bata din. Mga bata rin yung mga magulang, karaniwang nanay. Ako lang ang lalaki halos sa parents na nandoon. Ginagawa nila akong clown. Kaya pag may mga gawain sa school din na pupunta na ako, hindi pinagtitripan nila ako. Ayan. Ginagawa nila akong tatay-tatay doon. Hindi nila alam nanay ako pag sa bahay. Ayan. Diba ganun lang ako, tali-tali ng buhok. Ayan. Gusto ko, napakasarap ng makiramdam. Ngayon palang mula sa pagkasilang ng bata. Mula sa maliit siya hanggang paglaki habang lumalaki. Iba yung closeness. Yun nga lang talagang sa hirap ng buhay natin dito. Hati yung kaligayahan kahit na masaya kasama mo sila pagka oras naman ng kagipitan.
nakakalungkot din. Pero ibang saya pa rin talaga pagka magkakasama, lalo na kung kumakain naman kayo 3 beses sa maghapon. Sa loob ng isang araw, hindi naman nagugutom. Parang sapat na. Pakiramdam, parang sapat na yung ganun. Basta nandun yung ano, pagkakaunawaan, pagmamahalan ng pag-anak. O, yun yung para sa akin. Dati, ang malaking pangarap ko, magkaroon ng sasakyan, bahay at lupa. Ba't tumatanda ka pala? Iba na yung sa buhay eh. Nababago rin. Ngayon, siyempre, nandun pa rin pangarap ko na gano'n. Pero simple lang. Kung yun ay darating, ibibigay sa akin. May pagkakataon. Pero mas ang pinapangarap ko ngayon, yung yung makatulong ng konti sa kapwa at mawala yung aking mga utang, mabayaran ko na lahat. Tsaka yung mga anak ko, lumaki ng maayos. May pagmamahalan. Na yan po, ate, ihahatid ko na naman po ito. Araw-araw po ganyan. Bigyan ng baon, tubig, peto, ayan. Ayan, magpapaalam na po kami. Alis muna kami at ihahatid ko muna itong aking bunso. Smile na bunso. Yun, ihahatid ko muna at pagbalik ay yung ate naman. Ayan, araw-araw po yan sa loob ng 1 linggo. Kaya, hindi naniniwala po. Prepare ko na naman yung baon na isa. Papasok din mamaya, mga 11:30. Mahirap pa nga yung isa, nakaalis na. Ngayon, ayan. Ang labas naman nun, 12:30. Susunod ako ng 12:30. Baon. Itong atin niya, 6 o'clock na sundo ko dito. Para naman sa atin niya. Kaya naman ang kanin. Kasi, hindi pwedeng hindi pa baonin ang kanin itong mga. Hintay ko lang lumabas sa umaga. Lakaw na nila. Ayusan ko. Para tuka ng manok. Tapos bibilang ko pa sila ng biscuit. Parang gawain lalaki, gawain babae. Ito po yung aking ginagawa araw-araw. Mulat sa pool. Kahapon, na po kung naba ako at sa sinaba ako ng kunting twist. Nakita niyo naman. Sabi lang sa akin, sayaw pa ako doon. Dami sa buhay, siya naman ako. Pagkagising, maagang gising ko. Dahil pumasok naman yung aking music. Pipinto talaga ng cellphone ng maaga. Kung tumatanda naman, kaya hirapan ka na magpipindot. Sabi nga, sumunod, maliit. Matanda ka na, kapangalawa ngayon. Hindi ka na sanay magpindot. Yan ang lagi kong pala yun. Kaya nang gusto ko makita, kung hindi naniniwala, cellphone na, wala daw ginagawa. Pag-post din ako, unti-unti. Mga asawa, matulog pa rin dahil sa bahay nga daw, ang trabaho. Parang nahirapan pa nga ako nung ganyan lang. Trabaho ganito kaysa nung nag-construction ako. Construction, alam mo, pagdating ng sa kwarto pa, tapos oras pa. Pagdating ng 1 linggo, tapos na silang kumain. Sahod. Ito tuloy-tuloy ng ilang taon, wala akong sahod. Ang kasaya lang, kasama ko yung mga. Yun lang ang number 1. Basta lagi lang masaya. Saan ba nagpunta yun? Ayun. Yan. Sa umaga pa lang yung gawain mo na yan. Sa hapon wala pa eh. Masyadong mahaba itong video. Sa susunod na lang ulit ako mag-video na para sa hapon naman kung ano yung gawain hanggang gabi. Hanggang bago sila matulog. Pero may mga schedule din kasi yan. Minsan sa araw, mayroong schedule ako sa mga yan na maglilinis. So tulong sa akin kahit naman di ganong malinis. Basta ang layunin ko doon maputol, mabawasan yung kanilang paggagadget. At saka unti-unti nasasanay sila. Kayo po, ano mong technique nyo mga magulang na katulad ko? Kasi epektibo po yung ginawa ko na ganyan. Yung bibigyan ko sila ng task. Minsan 3 beses sa 1 linggo, minsan nga araw-araw. Nalilibang sila, nakakalimutan nilang mag-gadget. Kasi nung una nahirapan ako kasi pinagagalitan ko, tinisigawan ko pa. Naiyak lang ako, hindi ako marunong mamalo eh. Hindi ako sanay galit sa mga bata. Nahirapan ako, nagagalit-galit. Yan, dahil natin ko na silang dalawa, kaya eskwelahan na sila pareho. Ito na naman ang pagkakataon para makapagbawas ng kalat. Yan ang trabaho ng isang nanay.
Oh, araw-araw yan, ganyan. Kasi itong sahig namin, simento. Hindi pwedeng hindi araw-arawin ng walis dahil maalikabok. Ganyan. Ganyan ang aking ginagawa. Tsaka gusto kong matapos kaagad para makagawa na naman tayo ng gusto kong gumawa na naman ng reels na makapagpapasaya sa atin lahat. Kahit man lang ilang minuto, mapatawa natin sarili natin. Yan. Kaya kailangan tapusin ko itong pagwawalis. Yan. Araw-araw yan. Bumulat bumagyo. Ayan. Daming kalat eh. Saka alikabok. Doon sa sulok. Ayan. Kasi yung isang maliit ko mahilig maglaro yun. Kaya maraming kalat. Magligpit muna para makagawa ng panibagong pang-reels. Ganyan lang para malibang ang buhay. Ayan. Habang tayo tumatanda, dapat ang iniisip kung ano yung makapagpapasaya kahit na saglit sa ating buhay. Wow! Hindi na masyado yung problema isipin. Kasi yun ang tunay nating kaibigan eh. Naniniwala ako dun eh. Kasi mula nung ako magkaisip, hindi niya ako iniwanan. Kaya parang naisip ko na ang problema ay siya ang tunay nating kaibigan. Hindi ka talaga iiwanan. Kahit siya ang kasumuot, magtago pa. Nandyan lagi ang problema. Kaya gagawa tayo ng kapirasong saya.